Mr. Silent Channel. Tagalog Novels. My Master. Kabanata 2386-2390. Dumating si Dayabe, lumitaw ang Haring Daga. Patriarch Hall. Pupunta tayo sa Heavenly Road. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Valkyrie kay Yang Yiyo. Natigilan si Yang Yiyo. Naroon lahat sina Yun Changsheng, Xing Chenzi at Ji Zixian, at lahat sila ay tumingin sa dalawang mistress. Katatapos lang ng pagkakatatag ng Yunmen, at aalis na ang dalawang mistress. Medyo mahirap itong tanggapin nilang apat. Iniisip pa rin ni Yang Yiyo na payagan silang manatili sa Yunmen, ngunit hindi niya inaasahan na aalis sila ng ganoon kaga. Ito na naman ang Heavenly Road. Biglang naisip ni Yang Yiyo na ang Heavenly Road ay ang kapalaran ng mga magsasaka. Tila walang makakasagabal dito, pati sila. Buti na lang mga top masters lang ang pwedeng pumunta doon. Nauna na ang slotty vixen na si Chanji. Huli na tayong lahat. Pagkatapos pumunta ng Heavenly Ascension Road ng iyong Panginoon at ng kanyang mga tao, walang balita. Kailangan nating pumunta at tingnan. Bilang karagdagan, pagkatapos mong maunawaan ang Ninth Heaven, kailangan mo ring pumunta sa Heavenly Ascension Road. Mayroong iba't ibang mga kadahilanan na hindi namin masasabi sa iyo. Kapag naabot mo ang antas na ito, maiintindihan mo. Ang makapangyarihang pamana ng bawat sekta ay hindi umaasa sa malakas na maupo, kundi sa katatagan pagkatapos dumaan sa hangin at ulan. Kaya dapat mong maunawaan na ang daan patungo sa mahusay na kalsada ay hindi kailanman smooth sailing. Dapat mong maranasan ito. Sa pagkakataong ito, sabay tayong pupunta sa Heavenly Ascension Road. Kung tungkol sa kung ano ang iyong inaalala, hindi ito ang kaso. Walang 9 heaven level strongmen sa buong mundo ng mga engkanto na guguluhin ka, kaya makatitiyak ka. Bukod dito, walang 9 na langit sa mundo ng engkanto. Siyempre, ito ay ipanganak sa hinaharap. Lalakarin mo ang natitirang bahagi ng daan ng mag-isa. Walang makakatulong sa iyo. Ang asawa ng amo ng prinsesa ang nagsalita. Pupunta rin si Sister Lanzin. Hindi maiwasan ni Yang Yiyo na tumingin kay Lanzin. Bueno, kapag narating mo na ang kaharian, dapat kang pumunta sa Heavenly Ascension Road. Tama lang na sumama sa dalawang matandang kaibigang Daoist. Tahimik na tumanggo si Lanzin. Dahil ang dalawang asawa at si Lanzin ay nakapagpasya na, hindi nila ito mapanatili, at ang dalawang asawa ay may matibay na dahilan. Hahanapin sana nila ang patay na matanda. Naririnig ni Yang Yiyan at ng iba pang apat na nag-aalala sila sa kanilang Panginoon. Kaya umalis na silang tatlo. Ngunit umalis sila nang walang ingay. Tanging si Yang Yiyan at ang kanyang apat na kapatid lamang ang nakakaalam ng balitang ito. Pagkatapos umalis sa Ancestral Hall, tinawag ni Yang Yiyan si Muden at sinabing, ang bulwagan na ito ay sarado mula ngayon. Ang aking asawa at ang dalawa pa ay nasa hiwalay. Oo, magpapadala ako ng magbabantay sa kanila. Sabi ni Muden. Siya ang pinuno ng Ancestral Hall na itinalaga ni Yang Yiyan, ngunit kailangan niyang gawin ito. Okay, tandaan na huwag istorbohin ang sinuman. Paalala ni Yang Yiyan. Naiintindihan. Pagkatapos ng utos ni Yang Yiyan, umalis siya sa Ancestral Hall. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso. Ito ay itinuturing na isang pagtatangka upang pagtakpan ang katotohanan. Umalis ang dalawang asawa at si Lanzin, umalis nang walang ingay. Silang apat lang ang nakakaalam na ibinalita niya sa labas ng mundo na sila ay nasa pag-iisa, para lang ipaalam sa labas ng mundo na ang malalakas na lalaki ng Yunmen ay namumuno pa rin. Sa totoo lang, ayaw niya lang na may magkaaway na kaaway. Ngunit alam din niya na maaaring hindi niya ito maitago sa ilang totoong malalakas na tao. Buti na lang, ayon sa dalawang mistresses, walang top strong people sa buong fairy world. Ngunit alam din niya na walang ganap. Paano kung ang Yunmen ay naitatag at hindi maaaring makipagsapalaran? Kailangan ito ng matatag na simula, at ang pagkakaroon ng malalakas na tao ay katatagan. Nakagawa siya ng isang nakamamatay na away sa tatlong pangunahing puwersa ng Chanzhen, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace. Bagamat pinatay sila sa pagkakataong ito, hindi lahat sila ay napatay. Lahat sila ay nangungunang puwersa sa mundo ng mga engkanto, at dapat mayroong malalakas na tao. Gayunpaman, ang mga pamilyang ito ay nawalan ng napakaraming tanggo, natatakot ako na sila ay malubhang nasugatan, at hindi sila nang ahas na pumunta sa Yunmen para sa gulo sa maikling panahon. Isipin mo, nasa Yunmen pa rin ang sari-saring ibon at ang matandang kuya ng Willow, at walang pag-aalala. Ang kailangan ngayon ay panahon para sa pagunlad. Ayon sa nakatatandang kapatid, sa loob ng 1,000 taon, ang Yunmen ay tiyak na magkakaroon ng 12 ng tanggo, o higit pa, dahil may mga tanggo insight na iniwan ng master sa malaking berdeng pagong. Ito ang kumpiyansa ni Yunmen na makatagpo sa mundo ng mga engkanto. Sino ang matanda? Siya ang pinakamalakas na tao sa mundo ng mga engkanto, na kayang talunin ang 3 dakilang celestial masters. Paanong masama ang iniwan niyang kaliwanagan? Sa sumunod na panahon, tinalakay ni Yang Yiyo at ng kanyang nakatatandang kapatid at iba pa ang planong simulan ng malakihang pagtuturo ng mga disipulong Yunmen at hayaan ang mga matandang immortal na iyon na maunawaan ang larangan ng kaliwanagan.
Ibinigay ni Yang Yiyo ang bagay na ito sa kanyang nakatatandang kapatid upang hawakan, at hiniling sa kanya na turuan ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen, at wala siyang pakialam sa iba. Muli, nakahanap siya ng dahilan para umatras at pinuhin ang mga table tasks. Nais niyang pinuhin ang mga table tasks para sa kanyang mga babae, anak, kamag-anak at kaibigan, at para sa mga alagad ng Yunmen. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ang pinuno ng bulwagan ng mana, at siya ang may pananagutan sa pagtuturo ng mga disipulo. Siya, masipag din at hindi nagrereklamo. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi ay mas walang awa. Pagkaalis ng dalawang ginang, diretso niyang ibinalita na atres siya para intindihin ang espada. Sa kanyang mga salita, nararamdaman ko na ang bottleneck ng espada ay lumuluwag, at sa pagkakataong ito ay master ko ang espada. Ang swordsmanship ni Xing Chenzi ay enlightenment. Kung makakamit niya ang kaliwanagan, ang Yunmen ay magkakaroon ng isang malakas na tao na may pinakamalakas na pag-atake. Sa oras na ito, sina Yang Yiyo at Yun Changsheng ay parehong sumusuporta dito. Kaya't hiniling ni Xing Chenzi kay Luoyang na ibigay ang criminal law hall, at siya ay nag-iisa. Ang junior sister na si Ji Zixia ay nahuhumaling sa pagpapaamo ng mga fairy beast. Nais ni Yang Yiyo at Yun Changsheng na siya ay mahuhumaling, hanggat ang babaeng ito ay hindi nagdudulot ng gulo. Kailangan ng isa pang tao para sa reception hall, at direktang nagpasya si Yang Yiyo kay Lolo Dongfang Haotian. Sa ganitong paraan, ang siyam na bulwagan ng panloob na tarangkahan ng Yunmen ay may tauhan, at ang natitira ay ipinaubaya sa kanila upang mapabuti. Ang modernong gusali complex ay naiwan sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Itinalaga ito ni Yang Yiyo bilang pangalawang bawal na lugar ng Yunmen, at ang unang bawal na lugar ay ang bundok pa rin kung saan naroon ang matandang puno ng willow. May maraming bakante sa 108 outer hall, at sinabi ni Yang Yiyo na lilipat siya sa outer hall depende sa cultivation situation at kontribusyon sa Yunmen. Naging inspirasyon ito sa cultivation enthusiasm ng buong mababang antas ng mga disipulo ng Yunmen. Pagkatapos noon, si Yang Yiyan ay nag-iisa para gumawa ng mga table tasks. Siyempre, hiniling pa rin niya kay Lao Fang na ituro sa kanya ang Qijian Dandao, at hiniling pa kay Lao Fang na maging master ng Alchemy Hall, isa sa 108 hall ng refining outer hall, para linangin ang alchemy ng Yunmen. Pumili si Lao Fang ng 1,000 disipulo na may pundasyon sa alchemy upang matuto ng alchemy mula kay Yang Yiyan. Ang mga taong ito ay natural na kasama ang mga master na dati nang nasa Immortal Alliance, kasama ang Immortal Emperor at Immortal Venerable. Ngunit si Lao Fang ay itinuturing na kahalili ng alchemy ni Yang Yiyan, kaya walang sinuman ang hindi nasisiyahan sa paglilinang ni Lao Fang. Ang paraan ng alchemy ay hindi kailanman nakabatay sa paglilinang, ngunit sa mga nakamit ng alchemy. Si Lao Fang ay natural na naging pinuno ng Yunmen Alchemy Dao matapos turuan ni Yang Yiyan ang Qijian Dandao, at kalaunan ay naging master. Pagkaraan ng isang buwan, natapos ni Yang Yiyan ang pagtuturo at nagpino din ng isang maliit na bundok ng mga table tasks, na inalisan ng laman ng walang kamatayang gamot sa kanyang Chenkun pot space. Siya nagkaroon din ng bagong pag-unawa sa paraan ng alchemy. Noong naghahanda siyang pag-aralan ng 9th turn Zuanchen Pil na ibinigay ni Yanhei, ang nakababatang kapatid na babae ang dumating. Nandito si Yanzi Daibay, may sasabihin siyang importanteng bagay sa iyo. Naantig ang puso ni Yang Yiyo at sinabing, Senior Brother Bei. Nasaan siya? Ang reception hall. Gumagawa ka ng mga table tasks dito araw-araw, at walang nang ahas na istorbohin ka. Kalahating buwan na siyang naghihintay sa iyo. Lumapit siya sa akin nang wala siyang ibang pagpipilian. Dapat may kinalaman ka sa kanya. Sabi ni Ji Zixia. Natapos ka na ni Old Fang na turuan. Ipadala ang ilan sa mga tabletang ito kay Jiaonan at sa iba pa. Maaari mong ipamahagi ang natitira sa Alchemy Hall at gantimpalaan ang mga disipulo ng Yunmen. Ikaw ay magiging ganap na responsable para sa alchemy ng Yunmen sa hinaharap. Aalis muna ako, bilin ni Yang Yiyo at nawala sa isang iglap. Nang muli siyang sumulpot ay nakarating na siya sa reception hall. Nang pumunta siya sa ibang bansa, nakilala niya si Daibay kasama si Ji Zixia. Nang umalis siya sa dayuhang mundo, hiniling niya kay Daibay na tumulong na malaman ang balita ng Niu Kaf, Xiao Fengwang, at iba pa. Pagkatapos noon, lumipas ang mahabang panahon, at walang balita mula kay Daibay. Hiniling lang niya sa tribong langgam na magpadala ng ilang mga pambihirang bato upang palamutihan ang Yunmen. Ito ang kanyang unang pagkakataon na dumating. Sa ganitong paraan, tiyak na may ilang balita, kaya nasa sabik si Yang Yiyo. Agad niyang itinigil ang pagpino ng elixir at inihagis lahat kay Lao Fang. Kuya Baiya, sorry talaga sa paghihintay sa'yo. Si Yang Yiyo ay nagpakita sa reception hall at mabilis na humingi ng tawad. Hindi niya inaasahan na kalahating buwan na palang naghihintay si Dayabai. Kung hindi siya hinanap ng senior sister, hindi niya malalaman. Oo, iniutos niya na siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi dapat istorbohin kapag sila ay nasa pag-iisa sa pagpino ng elixir, kaya hindi dumating si Mr. Dongfang upang magulat. Junior kuya, nahihiya akong sabihin na hindi ko naabutan ang pagtatatag ng Yunmen, nakangiting sabi ni Dayabai. Brother Baiya, mayroon bang balita tungkol sa bagay na hiniling ko sa iyo na gawin?
Si Yang Yiyo ay nababalisa at direktang nagtanong ng hindi magalang. Nang makita ito, seryosong tumanggo si Dabaya at sinabing, "Bueno, totoo na may nalaman na balita ang aking mga tao." Ngunit ang maliit na phoenix. O ang guya. Mabilis na tanong ni Yang Yiyo. Hindi rin, ang Rat King na binanggit mo. Haring daga. Si Yang Yiyo ay isa sa 4 na commander ng demonyo ng Yunmen sa mas mababang mundo. Wala nang balita mula noon. Ito talaga ang unang demonyong nasasakupan na dinala ni Dabea ilang araw na ang nakalipas. Nasaan siya? Natuwa din si Yang Yiyo. Sinabi ni Dabea, ito ay nasa dayuhang mundo, ngunit ito ay medyo nakakagulo. Dumating na ang bulwagan ng anak ng aking tribo. Sa isang lugar sa dayuhang mundo, mayroong isang tao na tinatawag ang kanyang sarili na haring daga na kayang kontrolin ang mga daga. Siya ay sumasakop sa isang bundok, ngunit siya ay nahaharap sa mga puwersa ng hari ng agila, isa sa 5 higanti. Ang haring daga ay may ilang mga kasanayan, narinig ko na ang kabilang partido ay nagdusa sa ilalim ng agila. Ang upuan ni King ay lalabas at papatayin ang haring daga. Punta tayo sa ibang bansa. Nagpasya si Yang Yiyo na umalis kaagad. Ang Rat King ang bayani niya sa lower world, paano niya ito mapapanood na binubuli? Kabanata 2387, ang Far West Grotto Mountain. Sa sandaling marinig ni Yang Yiyo ang sinabi ni Daibay, alam niyang hindi maganda ang sitwasyon. Nag-aalala siya at umalis kaagad sa sinabi niya. Dahil din sa hindi detalyado ang investigasyon ni Daibay, ngunit hindi ito masisisi sa kanya. Napakalaki ng daigdig ng dayuhan kaya't magandang humanap ng haring daga. Bago umalis, natural na kailangan niyang sabihin sa kanyang mga kapatid. Diretso na pinuntahan ni Yang Yiyo ang panganay na kapatid at sinabi lang sa kanya na nahanap na niya ang kanyang mga dating subordinate at pupunta na siya sa alien world. Sumimangot si Yun Changsheng at sinabing, ikaw ang pinuno ng isang sekta ngayon. Logically, hindi ko dapat itanong kung ano ang ginagawa mo, ngunit ako pa rin ang iyong panganay na kapatid, at kailangan ko pa ring sabihin kung ano ang dapat kong sabihin. Kuya, kailan ka pa naging napakalayo? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang ng diretsyo. Paanong hindi kita pakikinggan kuya? Sabi ni Yang Yiyo. Kaka-stabilize lang ng Yunmen at ngayon ay pumapasok na sa isang yugto ng mabilis na pag-unlad. Hindi nararapat na umalis ka sa oras na ito. Bukod dito, napakaraming tanggo ang napatay noong araw na iyon. Ang 3 pangunahing puwersa ng Chanzan, ang Meteorite Palace, at ang Xiaoyao Palace ay direktang mapusok. Alam ng lahat na ito ay magiging isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Bagamat napakaraming tanggo ang namatay sa ilang pamilya noong araw na iyon, bahagi lamang iyon ng kapangyarihan ng malalaking puwersang iyon. Tiyak na hindi sila mangangahas na pumunta sa Yunmen para manggulo, ngunit hindi tiyak sa labas. Kapag nalaman ng mga pamilyang iyon na nakalabas ka na, tiyak na gagantihan ka nila at papatayin sa lalong madaling panahon. Hindi pa ito ang tamang oras para umalis ka. Bilang karagdagan, ang iyong mga subordinate sa mas mababang mundo ay talagang mahalaga. Ngayon ikaw ang master ng Yunmen sa mundo ng mga engkanto, ang pinuno ng daan-daang libong tao ng Yunmen. Hindi ka maaaring magkamali, naiintindihan mo ba? Ang mga huling salita ni Yun Changsheng ay double entendres. Natural na naiintindihan ni Yang Yiyan ang mga salitang ito. Alam niyang tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Nagkaroon ng ibang kahulugan. Obviously, hindi siya dapat makipagsapalaran para sa mga subordinate na iyon sa lower world. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang lahat ng mga dakilang halimaw sa mas mababang mundo ay ibalik, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa kasalukuyang Yunmen. Sa karamihan, ito ay magiging icing sa cake. Ang kasalukuyang Yunmen ay hindi kapos sa malalakas na tao. Mayroong daan-daang mga disipulo sa antas ng Immortal Venerable, at mayroon pang mga Immortal Kings at Immortal Emperors. Sa makatuwirang pagsasalita, talagang hindi na kailangang makipagsapalaran para sa mga nasasakupan sa mas mababang mundo. Pero, si Yang ay palaging isang taong nagpapahalaga sa mga damdamin mula noong siya ay nagsimula sa kalsada ng paglilinang. Ito ay tiyak na dahil dito na siya ay dumating ng sunod-sunod sa ngayon, at maaari niyang tipunin ang napakaraming tao sa paligid niya upang labanan ang mga halimaw. Pero makatwiran ang mungkahi ng senior brother, pero hindi niya gagawin iyon. Mapait siyang ngumiti at sinabing, Kuya, alam kong nag-aalala ka sa akin, ngunit may mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang mga malalaking halimaw na sumunod sa akin sa ibabang mundo ay nag-ambag lahat. Kung wala sila, hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya gaano man kataas o kababa ang kanilang paglilinang, matutulungan man nila si Yunmen sa mundo ng mga engkanto, at kung paano sila babalik sa mundo ng mga engkanto o hindi, at kung paano sila babalik sa mundo ng mga engkanto, at hindi ko sila mapupuntahan, at kung ano ang kalagayan nila sa mundo ng engkanto, at kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa Yunmen isa-isa. Kung tungkol sa iyong mga alalahanin, huwag mag-alala. Mag-iingat ako kapag lalabas akong mag-isa sa pagkakataong ito at hindi hahayaang mahanap ako ng mga puwersang iyon. Bukod pa rito, ang alien world ay ang teritoryo ng Monster Clan, at ang sangkatauhan ay magkakaroon din ng mga alalahanin kapag pumunta sila sa alien world. May paraan ako, kuya, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako.
Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, si Yang Yiyu ay lubos na matatag. Alam ni Yun Changsheng na nakapagdesisyon na ang kanyang nakababatang kapatid nang makita niya ang kanyang ekspresyon. Hindi niya ito makumbinsi. Bumantong hininga siya at sinabing, kung ganoon, sasama ako sa iyo. Hindi, mas mabigat ang pasanin mo kaysa sa akin. Hindi mo masasabi sa akin ang tungkol sa mana at pagtuturo. At saka, hindi nararapat na dalhin ko ang mga tao kasama ko sa alien world. Mayroon akong mahiwagang kapangyarihan na maaaring magbago at gayahin ang hininga ng lahi ng demonyo, kaya maginhawang gawin ang mga bagay-bagay. Aayusin na lang natin ang bagay na ito. Abalahin ni Yunmen ang iyong nakatatandang kapatid. Para bantayan ito. Ito, okay, mag-ingat ka. Hindi na nagpumilit si Yun Changsheng. Alam niya na ang bagay na ito ay hindi maaaring isa publiko, at mas mabuti para kay Yang Yiyan na umalis ng tahimik. Matapos makipag-usap sa nakatatandang kapatid, naisip ito ni Yang Yiyan at ipinatawag si Dower at dinala siya. Si Dower ay may matalas na pangamoy, isa ring lahi ng demonyo, at may ilang mga talento. Ang pagsasama sa kanya ay makakatulong sa kanya. Sa simula, pinakaangkop na dalhin ang ibong may halong buhok sa pagkakataong ito. Sa tabi ng ibong may halong buhok, maglalakas loob siyang pumunta sa alien world kahit basagin niya ang langit. Ngunit hindi nang ahas si Yang Yiyan na makipagsapalaran matapos masaktan ang tatlong dakilang puwersang celestial, ang Meteorite Palace at ang Xiaoyao Palace. Kailangan niya ang may halong buhok na ibon upang manatili sa Yunmen upang maging komportable. Sa matandang puno ng willow, kahit may mataas na antas na tanggo na paparating, kakayanin nilang dalawa. Kung hindi masyadong maraming puwersa ang nasaktan, magiging komportable na siya sa matandang puno ng willow, ngunit ngayon ay hindi na siya nang ahas na makipagsapalaran. May mga kamag-anak at kaibigan si Yunmen, at ang ilan sa kanila ay may daan-daang libong alagad. Kung may nangyari man, hindi niya ito kakayanin. Ito. Mas mabuting iwanan ang may halong buhok na ibon. Para naman sa sarili niyang kaligtasan. Lundo ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Higit sa lahat, sinabi sa kanya ng Valkyrie Master, Princess Master at Lanzin bago umalis na ang paraan ng paglilinang ay dapat umasa sa sariling pagsisikap anumang oras. Ang tulong ng mga panlabas na puwersa ay hindi pang matagalan. Kapag malakas ang sariling lakas mapoprotektahan ang mga taong gusto niyang protektahan. Ito ang dapat mong gawin bilang master ng Yunmen. Kaya, silang tatlo ay hindi nanatili para maupo sa Yunmen. Dahil ang paggawa nito ay magpapawala lamang kay Yang Yiyan at sa buong Yunmen ng kanilang pagiging masipag. Alam niya ito. Ang paglalakbay na ito sa ibang bansa ay isa ring pagsasanay para sa kanya. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan. Ang pinuno ng isang sekta na may daan-daang libong mga disipulo ay hindi dapat nasa maagang yugto lamang ng Immortal Venerable. Higit sa lahat, ang kaaway na kanyang pinupukaw ay isang napakalakas na puwersa, at mayroong maraming mga masters ng kaliwanagan. Si Yang Yiyu ay talagang mas nababalisa kaysa sa iba, at gusto niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang. Sa pagkakataong ito, nag-isa siyang pumunta sa ibang bansa para hanapin ang Rat King para sa pagsasanay. Ang kanyang layunin ay humakbang sa kaliwanagan. Sa ganitong paraan lamang niya mapangunahan ang Cloud Sect, at ang kasalukuyang paglilinang ng maagang yugto ng Immortal Venerable ay napakalayo. Ang bagong Yunmen ay sumanib sa malaking Lianzhao Xianmeng, na nagpapahintulot sa kanya na umupo sa posisyon ng Master ng Yunmen. Ito ay dahil sa suporta ng asawa ng kanyang Panginoon, mga nakatatandang kapatid at iba pa, at dahil sa makapangyarihang pag-iral ng ibon na may halong buhok at matandang puno ng willow. Walang nang ahas na magsalita. Pero kung hindi niya sinabi sa labas, hindi ba niya naisip iyon sa puso niya? Naniniwala siya na karamihan sa mga disipulo ng Yunmen ay mag-iisip tungkol sa problema ng kanilang paglilinang sa Yunmen. Kaya, kailangan niyang maranasan, dumaan sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, at magsanay ng husto. Ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang kasama sa biyaheng ito. Ang dignidad at paggalang ay nakukuha ng sarili, hindi ng panlabas na puwersa. Gusto niyang sabihin sa lahat sa Yunmen na siya, si Yang Yiyu, ay karapat-dapat sa posisyon ng master ng Yunmen. Sa apat na magkakapatid, siya ang may pinakamahinang paglilinang. Ngunit siya ang huling disipulo ng namatay na matanda, at siya rin ay isang perpektong pundasyon na may pambihirang talento. Hindi man siya nag-ensayo gaya ng kanyang mga kapatid, sapat na ang mga kondisyon ng una para makabawi. Pinigil ni Yang Yiyu ang kanyang galit at iniwan si Yunmen. Tahimik na umalis. Tanging ang panganay na kapatid lang ang nakakaalam. Pagkaalis niya, hiniling niya sa nakatatandang kapatid na sabihin sa lahat na siya ay nag-iisa. Kung hanggang kailan niya ito kayang ilihim, hindi ko alam. Si Dower, na biglang tuwang-tuwa sa kanyang balikat, ay nasa tabi ni Dayabe. Sumilaw si Yang Yiyu mula sa malalalim na ulap sa itaas ng gate ng ulap. Pagkatapos ay kumislap ang liwanag ng loach sa kanyang palso at naging ilang dosenang metro. Sumakay sina Yang Yiyu at Dayabe sa likod ng loach at pumunta sa alien world. Ang dalawang pares ng mga pakpak sa likod ng loach ay bumukas, at ang kapangyarihan ng espasyo ay naisaaktibo sa pagitan ng mga kidlat. Hindi nagtagal at narating nila ang alien world. Si Brother Baiya ay mula sa kanluran ng alien world, ang teritoryo ng Flying Eagle King.
Tanong ni Yang Yiu matapos makapasok sa pasukan ng alien world. Oo, may isang kuweba na bundok na 30,000 milya ang layo sa dulong kanluran, at ang Haring Daga ay nagsasanay sa bundok na iyon. Matapos marinig ng aking mga katribo ang balita, nagmadali akong ipaalam sa iyo, ngunit hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Kailangan kong magtanong pagkatapos kung pumunta doon. Anyway, pagdating ko, narinig ko na ang dalawang malalaking halimaw sa ilalim ng puwersang agila ay gustong sumama sa haring lumilipad na agila. Ipinaliwanag ni Dayabe. Loach, narinig mo ba iyon? Ang lupain na may 30,000 milya sa dulong kanluran, tayo na, utos ni Yang Yiu sa Loach. Naiintindihan, Master, ang katawan ng Loach ay nagniningning na may makulay na halos, at ang special na kapangyarihan ng Wing Cave ay pabago-bago lamang. Sa isang iglap, ito ay 9,000 milya. Ang lakas ng 30,000 milya ay sandali lamang para dito. Makalipas ang 10 paghinga, tumigil ang Loach. Master, nandito na tayo, 30,000 milya ang layo, 10 paghinga ng oras, ang bilis ng Loach ay pabilis ng pabilis. Si Yang Yiu at Daebay ay nakatayo sa likuran nito at naramdaman ang malakas na spatial power. Wala silang makitang anuman, at nakikita lamang ang makulay na halos kumikislap sa mata. Brother Bea, may malalawak na bundok sa ibaba, na may hindi mabilang na mga taluktok. Alin ang Grotto Mountain? Tanong ni Yang Yiu. Pinagmasdan itong mabuti ni Dayabe, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, ito ang kulay abong bundok na 500 milya sa silangan. Tiningnan ito ni Yang Yiu gamit ang mata ng langit at lupa, at talagang nakakita siya ng kulay abong bundok. Gayunpaman, ang buong bundok ay natatakpan ng mga kuweba na may iba't ibang laki. Ito ay hindi isang napakataas na bundok, at ito ay hindi gaanong kapansin-pansin sa mga bundok. Ang pagkakaiba ay ang mga kuwebang bato na makapal ang laman. Kung iisipin mong mabuti, para talaga itong kuweba na gawa ng pugad ng daga. Ayon kay Dabea, kinokontrol ng Rat King ang maraming daga at sinakop ang Stone Grotto Mountain bilang hari. Ngunit sa ilang kadahilanan, siya ay tinarget ng malaking halimaw sa ilalim ng Flying Eagle King. Tara na, pag-usapan natin ito pagkatapos nating bumaba. Inutusan ni Yang Yiu na lumipad ang Loach. Gumalaw ang mga pakpak ng Loach at lumipad ito pababa sa paanan ng Stone Grotto Mountain sa isang iglap. Si Yang Yiu at Dayabe ay tumalon pababa, at ang halo ng Loach ay kumikislap at lumiit hanggang isang paa, at pumulupot sa palso ni Yang Yiu. Binigay ito ni Kuya Bea sa iyo, tumingin si Yang Yiu kay Dayabe, at alam niyang may mga miyembro ng tribo ni Dabea dito. Sige, sandali lang, Kuya Junior. Pagkatapos magsalita ni Big White Fang, itinuro niya ang kanyang daliri sa isang sinaunang puno. Pagkatapos ng isang halo ng liwanag na kumikislap, lumitaw ang isang itim na ulo na langgam, na nagbago sa isang kalahating tao, kalahating antek na hitsura. Matapos makita ang Big White Fang, yumuko ito at nagsabi, Greetings, Elder White Fang. Paano ang utos para malaman ang sitwasyon sa Grotto Mountain? Sabihin sa akin ng detalyado. Tumingin si Big White Fang sa langgam at sinabi. Mabilis na sinabi ni Ant-Man, 7 araw na ang nakalipas, 2 dakilang demonyo sa ilalim ng Flying Eagle King ay nasa loob na ng Cave Mountain. Ang buong Cave Mountain ay nabighani. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob ng bundok ngayon, ngunit may mga paminsan-minsang lindol sa mga araw na ito. Sa palagay ko ay may nagaganap na labanan sa loob. Sa ngayon, ang dalawang malalaking demonyo sa ilalim ng Rat King at ang Flying Eagle King ay hindi pa lumalabas. Sumimangot si Yang Yiu at sinabing, ngunit anong uri ng mga demonyo sila? Alam mo ba kung ano ang kanilang paglilinang? Sinabi ng Ant-Man, sa pag-uulat sa Panginoong ito, hindi ko masabi kung anong antas ng mga demonyo sila dahil ang aking paglilinang ay masyadong mababa. Nabalitaan ko na ang isa ay isang tuka-bakal na agila at ang isa ay isang koro ng agila. Sila ay parehong sikat na mga demonyo sa malayong kanlurang ito. Boom! Sa sandaling ito, isang boom ang tumunog, at ang buong mundo ay nanginginig. Naramdaman ni Yang Yiu ang napakalaking demonyong aura na kumakalat mula sa Cave Mountain. Sobrang lakas ng aura kaya nagbago ang mukha niya. Kabanata 2388, pag-inom ng pil sa pagbagsak ng bundok. Sa pangunawa ni Yang Yiu, ang malakas na enerhiya ng demonyo ay hindi mas mababa kaysa sa panganay na kapatid, na nangangahulugang mayroon siyang lakas upang maabot ang unang antas ng kaliwanagan. Ang pangunahing punto ay ang kapangyarihang labanan ng lahi ng demonyo ay natural na mas malakas kaysa sa lahi ng tao. Naramdaman ni Yang Yiu ang hininga at nagbago ang kanyang mukha. Na-pressure siya dahil kailangan niyang harapin ang sarili niya. Brother Baya, please withdraw. Hihilingin ko sa iyo na patuloy na tulungan akong malaman. Salamat, sabi ni Yang Yiu, kinusot ang kanyang mga mata at nakatingin sa Grotto Mountain. Junior kuya, sasama ako sa iyo, Big White Teeth na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Seryosong sinabi ni Yang Yiu, salamat sa iyong kabaitan, kapatid, ngunit kailangan kong harapin ang susunod na bagay ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, kapatid, kung matutulungan mo akong mahanap ang kinaroroonan ng iba pang mga kasosyo, ito ay malaking tulong sa akin. Ito. Okay, pagkatapos junior brother, mag-ingat. Maghihintay ako sa labas para sa suporta.
Gayunpaman, Junior Brother, hindi mo dapat maliitin ang dakilang demonyo sa ilalim ng Flying Eagle King. Ang huling pagpunta natin sa hinterland ng White Dragon King, ito ay isang fluke. Ang White Dragon King ay likas na malayo, at siya ay nasa gitna ng 5 higanti sa dayuhang mundo. Hindi niya nabubuo ang sarili niyang kapangyarihan. Kaya noong huling beses kang gumawa ng malaking kaguluhan sa Dragon Mansion, ligtas kang naka-atres. Ito ay dahil nagpunta ang dragon sa Heavenly Road at walang malakas na demonyo sa ilalim ng kanyang upuan. Ngunit iba ang 4 na higanti. Ang iba pang 4 na higanti ay nagtipon ng makapangyarihang mga demonyo sa ilalim ng kanilang mga upuan. Kahit na wala ang mga higanti, ang mga demonyong ito ay hindi dapat maliitin. Ang bawat isa sa kanila ay isa ring taong may malalim na paglilinang. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga taong ito. Gayunpaman, mula noong kakaibang kababalaghan ng langit at lupa, narinig ko na maraming tao na may makapangyarihang paglilinang ang lumitaw sa 4 na malalaking puwersa, na lumalampas sa antas ng kagalang-galang. Bukod dito, may mga palatandaan ng kaguluhan sa dayuhang mundo ngayon. Hindi na nakabangon ang puwersa ng White Dragon King mula nang gumawa ka ng malaking kaguluhan, at pagkatapos ay handa nang lumipat ang iba pang 4 na alagang hayop, na katumbas ng pagsira ng balanse sa pagitan ng 5 partido. Halimbawa, nakaupo ang Eagle King, na sinasabing mayroong 8 dakilang halimaw na Vajra, at ngayon ay natatakot ako na lahat sila ay malalim. Junior kapatid, huwag kumilos ng pabigla-bigla, at huwag umatras sa bagay na iyon. Seryosong sabi ni Big White Teeth. Tumango si Yang Yiyu at nagpasalamat sa kanya. Alam niya na maaaring hindi naabot ng Big White Teeth ang level of enlightenment sa level na ito, pero tama ang sinabi niya. Dahil ang 5 higanteng halimaw sa dayuhang mundo ay maaaring pumunta sa daan patungo sa langit, nangangahulugan ito na ang 5 higanti ay nasa antas ng 9 na layer na kaliwanagan. Hindi katakataka na mayroon silang mga demonyo ng una, pangalawa, pangatlo, at iba pa. Noong nakaraan, siya at ang kanyang kapatid na babae ay gumawa ng eksena sa mansyon ng White Dragon King at iniligtas si Daor. Ngayon, nakikinig sa sinabi ni Senior Brother Baiya, napakaswerte talaga. Kung mayroong isang mahusay na demonyo ng antas ng Tangguo sa ilalim ng White Dragon King, hindi niya maiisip at ng kanyang kapatid na babae na umalis sa dayuhang mundo noong nakaraang pagkakataon. Sa kabutihang palad, ayon kay Senior Brother Baiya, ang White Dragon King ay mayabang at nasa isang mahalagang lugar sa dayuhang mundo. Hindi niya talaga binuo ang kanyang kapangyarihan upang magtipon ng mga dakilang demonyo. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng isang dakilang demonyo ng antas ng Tangguo sa ilalim ng kanyang upuan. Ito was a fluke. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na. Ang Rat King ay tinarget ng dakilang demonyo ng Tangguo level sa ilalim ng Flying Eagle King. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang harapin ang sarili niya. Senior Brother Baiya, huwag kang mag-alala, pupunta ako. Naikuyong ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamao at lumipad patungo sa Grotto Mountain. Bagamat isa itong dakilang demonyo sa antas ng Tangguo, matatag pa rin ang ginawa ni Yang Yiyu. Hindi naman sa wala siyang tiwala, natural na mayroon siyang paraan. Sina Chen Kunpot at Shen Mo Yin Yang Mirror ay kasalukuyang pinakamalakas na pumatay sa kanya. Naniniwala ako na maaari itong maging isang labanan. Bukod dito, mayroon din siyang bote ng 9 Revolutions Suanchen Pill na ibinigay ni Yunhee, na siyang pinakamataas na antas ng 9 Revolutions. Bagaman mayroon lamang 3 tableta sa isang bote, ito ay isang tunay na walang kamatayang tableta. Dahil pinag-aralan niya ito noong panahon ng alchemy, tinanong din niya ang panganay na kapatid kung ano ang pagkakaiba. Sa mga salita ng panganay na kapatid, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng Yunhee's 9 Revolutions Suanchen Pill at ordinaryong immortal na table tas ay ang alchemy perception ni Yunhee ay isinama sa pill, na siyang pinakamakapangyarihan. Ang Yunhee's 9 Revolutions Suanchen Pill ay hindi lamang may malaking halaga ng mana energy, ngunit mayroon din itong realm perception, kaya iba ang kanyang pill. Isa itong alchemy na baliw na nahuhumaling sa alchemy. Upang ituloy ang alchemy, nanumpa pa siya na hindi siya papasok sa kaharian ng kaliwanagan hanggat hindi niya napipino ang banal na tableta. Sa mata ng iba, ito ay pagpupursage, ngunit pagkatapos na pag-aralan ni Yang Yiyan ang tableta ni Yunhee, naisip niya na ito ay ang sagisag ng isang pusong kasing solid ng bato. Ayon sa panganay na kapatid, kung hindi itinuloy ni Yunhee ang pagdadalisay ng banal na tableta, matagal na sana siyang nasa larangan ng kaliwanagan, at maaaring nasa antas pa nga ng kaliwanagan ng asawa ng kanyang amo. Dahil lamang sa isang panata, siya ay naipit sa tuktok ng walang kamatayang Panginoon. Kaya si Yunhee ang tunay na pinuno sa mga dakilang immortal, at ang kanyang pangunawa ay napakalalim. Ayon sa panganay na kapatid, sapat na ang Yunhee's 9 Revolutions Suanchen Pill para mapahusay ang isang maliit na kaharian. Siyempre, walang ganap. Ang taong umiinom ng tableta ay nakasalalay sa kanyang likas na talento. Marahil ang isang tableta ay maaaring mapabuti ang 3 maliliit na kaharian. Kaya tiwala si Yang Yiyu. Kumuha siya ng 9 Revolutions Suanchen Pill at itinapat ito sa kanyang bibig, kung sakali. Kung hindi siya umabot sa dead end, hindi niya iinom ang tableta. Sa huling pagsusuri, ang pill ay pantulong.
Ang tunay na makapangyarihang paglilinang ay nilinang ng hakbang-hakbang ng sarili. Sa ganitong paraan lamang maaaring maging pinakamatatag ang larangan ng paglilinang. Magkakaroon ng higit o mas kaunting mga nakatagong panganib sa pagpapabuti ng pag-inom ng mga table tas. Ngunit ngayon ay wala nang pakialam si Yang Yio. Ang Rat King ay dapat na, at siya. Kailangang lumaban, at lumaban muli upang mabanyagan ang kanyang sarili at pagbutihin ang kanyang lakas. Kailangan niya ng lakas para protektahan ang lahat ng gusto niyang protektahan ako. Lunok. Pagdating niya sa paanan ng kuweba, nalaman niyang isa nga pala itong bawal na hadlang. Marahan na sigaw ni Yang Yio, iniunat ang isang kamay at inilagay ito sa ipinagbabawal na harang, at pinaandar ang Chen Kun Pot para limunin. Buzz. Nagsimulang manginig ang buong barrier at gumawa ng hagong. Bang! Matapos ang isang mapurol na tunog, ang ipinagbabawal na hadlang ay nawala sa ilalim ng kanyang Chen Kun Pot. Kaya't ang lumitaw sa kanyang paningin ay isang kulay abong bundok na kuweba na may taas na 2 o 300 metro, ngunit ang dami at lapad ay wala pa ring hangganan. Nakasakay sa butas. Ang salitang ito ang pinakatumpak na paglalarawan sa kanyang nakita pagkatapos niyang makita ang bundok na ito. Mayroong hindi mabilang na mga kuweba, malaki at maliit. Ang malalaking kuweba ay 10 metro ang diametro, at ang maliliit ay wala pang kalahating metro. Halatang walang laman ang buong bundok. Pagkapasok, ito ay isang kalituhan. Kumunat ang noo ni Yang Yio. Hindi naman pwedeng ganito ka lang pumasok, diba? Paikot-ikot pagkatapos pumasok. Hindi ito magandang ideya. Pumasok ang dalawang malalaking halimaw at naglagay ng ipinagbabawal na hadlang, malinaw naman upang pigilan ang haring daga sa pagtakas, at dapat nilang ibagsak ang haring daga. Naisip niya na kung pumasok siya at umikot sa maze, sa oras na matagpuan niya ang haring daga, mapatay na siya ng dalawang malalaking halimaw. At hindi niya alam kung anong uri ng sitwasyon ang angkop para sa mga species sa loob. Hindi kaya madilim sa ilalim ng lampara kung padalos-dalos siyang pumasok. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, biglang nagningning ang mga mata ni Yang Yio. Isang medyo hindi makatutuhanang ideya ang lumitaw. Gayunpaman, kung ang pamamaraang ito ay maaaring maging matagumpay, ito ang pinakasimple at direktang paraan. Ang pamamaraang ito ay Fang Con Chen Kun mahiwagang kapangyarihan. Si Fang Con Chen Kun, na pinahusay ni Lan Xin, ay mas praktikal. Maaari nitong gawing mas maliit ang mga bagay. Ang gusto niyang gawin ay paliitin ang buong bundok. Kapag ang bundok ay lumiit ng hindi mabilang na beses, ito ay magiging simple. Sa oras na iyon, marahil ay matagumpay niyang mahuhuli ang dalawang malalaking halimaw. Sa pinakamasama, maaari niyang pilitin ang malaking halimaw na Pala Basin sa bundok, na natural na magpapagaan ng pressure sa Rat King. Pero alam niyang hindi madaling takpan ang ganoon kalaking bundok. Ang magic power at soul power na kailangan ay napakalaki. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, kailangan niyang subukan. Gawin. Ito kapag naiisip mo ito. Bago gumawa ng anuman, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit, ngunit pagkatapos ng pagkilos, palaging magkakaroon ng pagbabago. Huminga ng malalim, lumipad si Yang Yian sa langit daan-daang metro sa itaas. Nakaharap sa malaking kuweba na bundok sa ibaba, natano din ng kanyang paningin ang lugar. Sinasakop nito ang isang lugar na humigit kumulang 30 milya. Sa mga bundok, ang isang bundok na 30 milya ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit ang gustong gawin ni Yang Yian ay balutin ang bundok na ito ng 30 milya gamit ang magic power. Ito ay isang malaking proyekto, at hindi alam kung ito ay magiging epektibo sa huli. Pero gusto niya itong hamanin. Pagkatapos ng lahat, siya na ngayon ay isang pangunahing immortal, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at kapangyarihan ng mahika ay hindi maihahambing sa mga immortal na may parehong antas. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Con Chen Kun ay ang mahiwagang proseso ng pagliit ng malalaking bagay ng paulit-ulit. Fang Con Chen Kun, bumangon ka. Isang mahinang dagandong ang lumabas. Ikinumpas ni Yang Yian ang kanyang mga kamay para i-seal at tahimik na binibigkas ang mahiwagang mantra. Boom! Ang kanyang buong katawan ng kapangyarihan ng mahika ay agad na nag-condensed, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay naghalo dito, at siya ay biglang tumangay patungo sa bundok ng kuweba na parang tidal wave. Siya! Sinimulan itong balutin ng unti-unti. 1 milya, 2 milya, 3 milya. 10 milya sa isang hininga, ang square inch ng langit at lupa na mahika ay bumabalot sa ikatlong bahagi ng buong kuweba. Nakaramdam ng pait si Yang Yio sa kanyang puso. 1/3 lamang nito ang kumonsumo ng 70% hanggang 80% ng kanyang kaluluwa at magic power, at bumagal ang kanyang bilis, ngunit nagngangalit siya at nagpumilit na magpatuloy ng walang tigil. Tumulo ang pawis sa kanyang noo, at mapatla ang mukha niya. Alam niyang hindi ito uubra. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hinding-hindi niya magagawang balutin ang kuwebang ito na may sukat na 30 milya gamit ang magic power ng square inch ng langit at lupa. Ngunit ang paghinto ay imposible. Isang matigas ang ulo at hindi sumusukong espiritu ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Halika, magpatuloy sa pagsulong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungal sa mahinang boses, at sa susunod na sandali ay kinagat niya ang isang 9 revolutions Zuan Chen peel sa kanyang bibig.
Boom! Ang malaking enerhiya ng elixir ay sumabog sa katawan, at ang panloob at panlabas na kakayahan ng Chenkon ay patuloy na gumana. Ang malaking enerhiya ay umikot sa buong katawan at sumisipsip sa walang kamatayang kristal, nagiging mana at muling nagniningning. Ang bilis ay tumaas kaagad, at nasakop nito ang 2 sa isang hininga. Hindi pa ba sapat? Bulong niya sa sarili. Nilunok niya ang natitirang 9 revolutions Suanchen pills ng sabay. Napakalakas na tableta, tanging siya, na may perpektong pundasyon, ang nang-ahas na lunukan ito ng ganito. Kahit sino pa ay siguradong sasabog at mamamatay. Boom! Sumabog ang kapangyarihan ng 2 tabletas. Ang mukha ni Yang Yiyo ay naging pula. Sumabog ang enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang mahiwagang bagay ang lumitaw sa kanyang isipan, at ang tinig ng isang matandang lalaki na nauunawaan ang abenida. Napakaganda ng momentum. Matapos ang isang pagkabigla, tumaas ang kanyang mana. Habang tumutunog ang matandang boses na ito, pumasok siya sa isang misteryosong estado. Sa sandaling ito, alam niya na ang epekto ng 9 revolutions Suanchen pill ay sumabog. Nakalusot siya. Umabot sa gitnang yugto ng Immortal Venerable mula sa unang yugto ng Immortal Venerable, at bagamat tumataas ang kanyang aura, tumataas pa rin ito. Parang ang tagal ng panahon, na parang titigil pagkatapos ng mga dekada o daan-daang taon. Pero alam niyang ilang minuto lang. Sa tulong ng kapangyarihan ng tableta, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang paglilinang sa tuktok ng gitnang yugto ng Immortal Venerable. Ang kanyang kaluluwa at mana ay sumabog. Sa isang mahinang sigaw, pinagpag ni Yang Yian ang kanyang mga braso pababa, at sa isang putok, ang buong 30 li na kuweba ay natakpan ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling ito, ngumiti siya, little. Sa isang pag-iisip, ang malaking kuweba na bundok ay magulo, na gumagawa ng hindi nakikitang mga alon, ngunit ito ay patuloy na lumiliit. Kabanata 2389, simula sa labanan. Tapos na. Masayang sabi ni Yang Yiyo. Sa ilalim ng pagpapasigla ng 3 pildores ng Jiushuan Zuanchen pill, ang kanyang paglilinang ay umabot sa tuktok ng gitnang yugto ng Immortal Venerable. Ang kanyang kaluluwa at mana ay parehong tumaas ng higit sa 10 beses. Sa wakas, kumapit siya at ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng Fangcon Chenkun para matakpan ang buong Grotto Mountain. Sa ilalim ng paggamit ng kapangyarihan, nagsimulang lumiit ang Grotto Mountain. Kaya lang medyo mabagal ang bilis ng pag-urong. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay pagkatapos niyang matagumpay na magamit ito, ang bundok ay nasa kanyang pangunawa at kontrol. Mas madaling maunawaan ang sitwasyon ng bundok. Wala pang kalahating oras, natapos niya ang isang mahusay na gawa. Ito ay isang tagumpay. Ang sumunod na hakbang ay ang tunay na labanan. Hindi niya inaasahan na maibaba niya ang 2 malalaking halimaw pagkatapos paliitin ang Grotto Mountain. Imposible iyon. Kung ito ay isang malaking halimaw sa antas ng Immortal Venerable, hindi magiging problema. Ngunit ang malaking halimaw sa antas ng Tangguo ay isang antas pa rin na hindi niya maintindihan sa kasalukuyan. Ang gusto niya ay kontrolin ang bundok na ito at hanapin ang Haring Daga. Ang bundok na may radius na 30 milya ay patuloy na lumiliit sa ilalim ng magic power ni Yang Yiyo. Nang ang saklaw ay nabawasan sa diameter na 3,000 metro, sa wakas ay naabot nito ang limitasyon nito. Ngunit sapat na yun para sa kanya. Buksan mo ako. Sa sobrang lakas ng salamangka, isang pares ng mga higanteng kamay na nakatikip sa langit ay pinalapot upang buksan ang lumiit na kuweba. Boom! Isang lamat ang lumitaw sa pagkapurol. Nasira talaga yung kuweba sa gitna niya. Kahit sinong maglakas loob. Swoosh! 2 nakasisilaw na ilaw ang lumabas na may malakas na enerhiya ng demonyo. Sila ay naging 2 tao na biglang sumugod palabas ng kuweba bundok, ngunit sila ay nasuspine sa hangin. Tumili. Pagkatapos ay nagkaroon ng mahabang sipol, at isang gintong anino ang lumipad palabas. Guro! Guro! Isang boses ang nanginginig sa excitement. Ang gintong halo ay pinigilan at naging isang tao. Iyon ay ang Rat King. Natuwa rin si Yang Yiyo nang makita niyang lumabas ang Haring Daga. Sa wakas ay nakita niyang muli ang Haring Daga na ito pagkatapos ng libu-libong taon. Ang paglilinang ng tuktok ng Panginoon ng demonyo. Ngunit sa sandaling ito, mukhang nahihiya siya. Halatang halata na kanina pa siya nagdusa ng pagkawala sa tiyan ng bundok. Sa kabutihang palad, kumilos siya sa oras. Master, nakita sa wakas. Lumapit ang Haring Daga kay Yang Yiyo sa umiiyak na boses at yumuko sa hangin. Bumangon ka, hindi ka ba nahihiya? Ikan-away ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para tulungang makatayo ang Haring Daga. Excited din siya. Tila hindi siya nakalimutan ng Haring Daga, at gaya ng nahulaan niya noon, nawala ang tubig ng buhay sa katawan ng Haring Daga. Ito ay normal. Ang pag-akyat sa langit ay isang bagong bautismo. Ang laman ay nagiging isang walang kamatayang katawan, at lahat ng nasa katawan ay nililinas mula sa loob hanggang sa labas. Ang tubig ng buhay ay natural na nawala. Matatawag pa rin siyang Master ng Rat King, na nagpapakita na ang katapatan sa simula ay naroon pa rin, na nananatili sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay mula sa puso, hindi ang katapatan na pinilit ng tubig ng buhay. Ito
Masasabi pa nga na isa itong emosyon. Tuwang-tuwa si Yang na hindi siya nakipagsapalaran na pumunta rito at nag-ukol ng labis na pagsisikap. Oo, nahihiya ako kay Master, tumayo ang Rat King at tumabi kay Yang Yiyo. Dati, sa tiyan ng bundok, akala niya ay tapos na siya, ngunit sino ang nakakaalam na nagkaroon ng biglaang lindol, na umalis sa kuweba, at ang dalawang malalaking halimaw na kumukubkob sa kanya ay kailangang lumipad palabas, at siya rin ay nagmamadaling lumabas pagkatapos na bumukas ang bundok, na nakakaalam na nakita niya ang kanyang Panginoon na si Yang Yiyan sa sandaling siya ay lumabas. Pero excited talaga siya. Matapos umakyat sa Fairyland, siya ay nagdusa ng gusto, at hinanap niya ang kanyang amo, ngunit walang balita. Ngayon ang Master ay sa wakas ay lumitaw. Bagamat tila mas mababa ang kultibasyon ng Panginoon kaysa sa kanya, ang Haring Daga ay napakatatag sa kanyang puso, dahil alam niyang hindi kailanman naging ordinaryong magsasaka ang kanyang amo. Ganito noong siya ay nasa mundo ng paglilinang. Ngayon ay naniniwala siya na hindi ito nagbago, at ang Master ay lalakas at lalakas lamang. Dalawang flat-haired beast, binubuli siya at binubuli, ngayon ay maaari na silang maghiganti. Tuwang-tuwang nag-isip ang Haring Daga. Ang tukabakal na agila at ang may koro ng agila sa kabilang panig ay nagdududa rin na nakatingin kay Yang Yiyan. May malaking problema itong sangkatauhan. Tinawag talaga ng mouse na iyon ang Master. Hindi makatwiran para sa isang sangkatauhan sa gitnang yugto ng immortal na maging Panginoon ng isang malaking demonyong halimaw na daga. Pero, ganyan talaga ang nangyari. Ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay, anong nangyari ngayon lang? Iyon ang nagpakilig sa kanila. Nang pilitin na nila ang demonyong daga sa isang dead end sa tiyan ng bundok at ibababa na sana nila ito, naramdaman nilang nagkagulo ang aura ng buong bundok. Ang enerhiya at ang mga batas ng langit at lupa ay nasa kaguluhan, at pagkatapos ay sumabog ang bundok. Ito ay isang mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Nang walang anumang pagsisikap, lumipad palabas ang dalawang tukabakal na agila at ang koro ng agila, dahil alam nilang pambihira ang mga makakapagpabago ng napakalaking batas at makasira sa bundok. Bukod dito, nagsanib puwersa na silang magtayo ng bawal na hadlang sa labas ng bundok noon. Sila ay mga dakilang demonyo na umabot sa unang antas ng kaliwanagan. Ang mga maaaring masira ang kanilang ipinagbabawal na hadlang ay halatang nasa antas din ng kaliwanagan. At ang hadlang sa ilalim ng kanilang magkasanib na pagsisikap, kahit na ang mga nasa unang antas ng kaliwanagan ay hindi ito magagawang basagin, ngunit ito ay nasira, na nangangahulugan lamang na ang isang malakas na tao na nalampasan sila ay nagmula sa labas. Sa kasong ito, ang tukabakal na agila at ang may koro ng agila ay maaari lamang lumipad palabas ng bundok. Pero hindi nila inaasahan. Laking gulat nila sa nakita nilang sitwasyon nang lumabas sila. Ang bundok ng kuweba na may radius na 30 milya ay nabawasan sa 3,000 metro. Ngayon ay tila halata na ang pamamaraan ng taong ito na maputi ang buhok. Anong uri ng paraan ang ginamit upang paliitin ang Grotto Mountain sa 3,000 metro? Ang tukabakal na agila at ang nakoro ng agila ay hindi ito maisip. Sila ay nasuspine sa hangin sa pagdududa at tumingin kay Yang Yiyo at sa taong ito. Ngunit natarante sila. Paanong ang taong may puting buhok na ito ay magkakaroon lamang ng paglilinang ng isang mid-stage na Immortal Venerable, kahit na ang rurok ng dakila, pati na ang antas ng kaliwanagan. Walang pangalawang tao sa field. Masasabi lang na braso iyon ng taong ito. Paano niya pinaliit ang isang bundok na 30 milya hanggang 3,000 metro? Isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa isipan ng agila na tukabakal at ng agila na nakoronahan. Sa pagtingin sa paggalang ng daga sa sangkatauhan, ni isa sa kanila ay hindi nagsalita, ni kumilos ng padalos-dalos, dahil hindi sila sigurado. Ang sangkatauhan ay palaging tuso, kaya hindi sila dapat magdulot ng gulo. Hindi naisip ni Yang Yiyo na gumamit siya ng isang square inch ng universo para paliitin ang Grotto Mountain at lubos na nabigla ang dalawang malalaking halimaw. Sa sandaling ito, matapos hayaang tumayo ang Haring Daga, tumingin siya sa dalawang nag-transform na malalaking halimaw sa di-kalayuan. Talagang iyon ang aura ng unang antas ng kaliwanagan. Hindi siya naglakas loob na magpahinga sa oras na ito. Bagamat may gap sa cultivation, hindi handa si Yang Yiyan na maging mahina sa momentum sa sandaling ito. Ang kahinaan ay nangangahulugan ng buhay at kamatayan. Tumingin siya sa dalawang malalaking halimaw at sinabing, ang kanluraning higanteng flying eagle na hari ng dayuhang mundo, maupo ka, Iron-beaked eagle at crowned eagle, tama ba? So what? Human race, you are interfering in our monster race's affairs, hindi ka ba masyadong nakikialam? Since you know who we are, why don't you surrender? I can leave you with a whole body. Nagulat si Agila na tuko ng bakal at nagsalita. Hindi niya inaasahan na talagang alam na alam ng lahi ng tao na ito ang kanilang mga detalye, ngunit malakas din siyang nagsalita para subukan ang mga ito. Ang Crowned Eagle ay walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Yang Yiyan, kasing matalim ng isang suntok na papatay sa kanya. Dalawang halong-halong hayop lang, karapat dapat kang mag-iwan ng mga bangkay para sa akin, at habulin at patayin ang aking 5 elementong daga, makatwiran ba? Matigas na sabi ni Yang, at puno ng aura ang buong katawan niya. Sa pagharap sa dalawang first-level enlightened flying monsters na ito, hindi siya natakot.
Sa halip, puno siya ng fighting spirit. Narating na niya ang mas mataas na kaharian, at umaapaw ang kanyang mana. Nais din niyang makita kung gaano kalaki ang agwat kapag nakaharap niya ang mga naliwanagang halimaw sa unang antas. Ang pagpapabuti ng lakas ay nagsisimula sa pakikipaglaban. Dahil sa matigas na aura ni Yang Yiyo, nahiya ang dalawang halimaw. Siya ay malinaw na isang tao sa gitnang yugto ng immortal, ngunit siya ay mukhang mas mayabang kaysa sa dalawang naliwanagang halimaw. Ngunit sila ay naliwanagan ng mga halimaw pagkatapos ng lahat. Sila nagkaroon din ng pagpapahalaga sa sarili at lakas ng malakas. Nagkatinginan sila at handa ng subukan ang bigat ni Yang Yiyo. Ang tukabakal na agila ay nagsabi sa isang malalim na boses, "Haha, dahil ikaw ang daga, kung gayon ang iyong Panginoon ay hindi rin bagay." Tila ninakaw ng demonyong daga na ito ang kayamanan ng ating bahay sa kuweba. Kaya't ang araw na ito ay hindi magiging magandang araw. Hayaan mong subukan ko ang kakayahan mo, isang tao. She. Matapos magsalita ang tukabakal na agila at humiyaw ng mahabang sigaw, isang halo ang kumislap sa likod nito, at ang isang pares ng itim na pakpak ay bumukas, na tila malamig at mabigat na bakal, napakakaiba. Sa susunod na sandali, nawala ito sa lugar sa isang iglap, at nang muling lumitaw, nasa itaas na ito ng ulo ni Yang Yiyo, at biglang hinawakan ng kuko ang ulo ni Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyo kung gaano kalakas ang Tonggu level strongman, kaya nanatili siyang mapagbantay sa simula. Alam din niya na ang kabilang partido ay may talento ng mga ibon, kaya siya ay nakabantay. Sa isang malamig na singhot, ginamit niya ang Wansiyang magic power para mawala sa lugar. Boom! Nabigo ang pag-atake ng tukabakal na agila, ngunit gumawa ito ng malaking hukay sa lugar. Kabanata 2370 Sino ka, bata? Maaaring hindi siya kasing bilis ng kabilang partido, ngunit kung handa siya, maaari niyang iwasan ito. Bukod dito, kapag na-activate ang invisibility ng Wansiyang magic power, maaari siyang magkaroon ng malaking kalamangan kung hindi siya makakatagpo ng mga nilalang tulad ng Snowcat na ipinanganak na may talento sa pagtatago. Matapos iwasan ang kuko ng tukabakal na agila, kumislap si Yang Yiyo at direktang lumitaw sa tabi ng tukabakal na agila, at sinuntok ito. Boom! Isang mahinang daing ang nagmula sa bibig ng tukabakal na agila. Nagulat siya, pero bumalik siya sa normal. Nagulat siya na si Yang Yiyo ay maaaring hindi makita at sinaktan siya ng tahimik, ngunit para sa tukabakal na agila, ang suntok na ito ay nasa loob ng kanyang pagpaparaya at hindi siya nasaktan. Para sa agila na tukabakal, talagang mataas ang pagtatago nitong taong maputi ang buhok, ngunit ito ay walang kabuluhan sa kanya. Dahil isa siyang dakilang demonyo sa antas ng kaliwanagan. Ang pangunawa at ang kapangyarihan ng batas ay kayang harapin ang lahat ng pagtatago. Ang suntok na ito ay nagparamdam din sa tukabakal na agila na si Yang Yiyo ay isa lamang mid-stage na immortal, at tila hindi ito kasing lakas ng inaakala. Sa ilalim ng kaliwanagan, lahat ay langgam. Parating na ang hangin. Malamig na umungol ang agila na tuka ng bakal. Sa sumunod na sandali, umihip ang malakas na hangin, at isang layer ng liwanag na ipoipo ang lumitaw sa paligid niya. Ito ang kaliwanagan ng batas ng hangin. Nabuo ang depensa. Boy, middle stage immortal ka lang. Hahaha. Akala ko dragon ka pala, uod pala. Lumabas ka, walang kwenta ang pagtatago mo sa harapan ko. Kahit tumayo ako at hayaan kang tamaan ako, hindi mo masisira ang depensa ko. Ang tukabakal na agila ay tuluyang nakarelax at napakayabang. Yang Yiyo ay nasa dilim, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Iron-Beaked Eagle, alam niyang tama ang kabilang partido. Sa katunayan, sa pagharap sa batas ng hangin na binuksan ng Iron-Beaked Eagle, ang kanyang invisibility ay hindi masyadong epektibo. Sa isang kaisipan sa kanyang isipan, nagpakita siya sa liwanag at sinabi kay Daor sa kanyang balikat at Mudfish sa kanyang palso, pumunta kayong dalawa sa Haring Daga. May nakoronahan ding agila sa parang. Siya ay natatakot na ito ay magiging disadvantageous sa Rat King. Bagamat hindi niya alam kung anong talento ang taglay ng Haring Daga matapos maging isang demonyong walang kamatayan na maaaring magpapahintulot sa dalawang demonyo na magsamang umatake, alam niyang hanggat wala siyang kaliwanagan, tiyak na siya ay dahado. Ang dahilan kung bakit gustong salakayin ng dalawang malalaking demonyo ang Haring Daga ay halos kilala. Ito ay dahil ang Haring Daga ay nagnakaw ng ilang kayamanan mula sa dalawang malalaking demonyo. Kahit na ano, walang ibang paraan ngayon, at ang tanging paraan ay ang lumaban. Halika, walang dapat ikatakot. Makapangyarihan ka dahil naliwanagan ka, ngunit hindi ako vegetarian. Dumating sina Daor at Nikyo sa gilid ng Rat King sa isang iglap. Ang tatlo sa kanila ay mga likas na demonyo. Naniniwala ako na hindi magiging ganoon kadali para sa Crowned Eagle na maglaro ng dirty tricks. Sa oras na ito, ang tukabakal na agila ay ngumisi, gusto mo pa bang lumaban, bata? Ngumiti si Yang Yiyo at seryosong nagsabi, oo, baka mapatay kita. Kung gayon hayaan mong makita kung ano ang isang dakilang demonyo sa antas ng kaliwanagan, ang tukabakal na agila ay biglang sumugod kay Yang Yiyo pagkatapos niyang magsalita. Sa ilalim ng pagkislap ng isang pares ng itim na pakpak, isang malakas na hangin ang umihip, at isang serye ng mga talim ng hangin ang lumitaw at tinangay. Parang ito
ay pira-piraso si Yang Yiyo. Nanatiling hindi gumagalaw ang koro ng agila sa kabilang panig at hindi ginalaw ang haring daga. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Yang Yiyo. Nakita ni Yang Yiyo na pinakawalan ng kabilang partido ang hindi mabilang na wind blades. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at malakas ang kanyang magic power. Siya ay umungal, square inch of heaven and earth. Ang kanyang parisukat na pulgada ng langit at lupa na mahiwagang kapangyarihan ay hindi makakaapekto sa tukabakal na agila sa antas ng kaliwanagan, ngunit maaari itong makaapekto sa tukabakal na agila na magpakawala ng mga talim ng hangin. Napakalinaw niya tungkol dito. Marami siyang mahiwagang kapangyarihan, at susubukan niya ang mga ito ngayon. Unsheath. Swoosh. Ang Dragon Slaying Sword at ang Panlong Sword ay nakalas din sa oras na ito. Nagkaroon ng hugis ang mga scabbard, at ang malakas na enerhiya ng espada ay lumabas at umikot sa katawan. Lumipat siya. Muli ang kanyang mga kamay, at ang Diyos at Demonyin at Yang na salamin ay lumitaw sa kanyang kaliwang kamay, at ang kulay abong kislap ng Netherworld sa kanyang kanang kamay ay lumitaw sa palad. Pagkatapos ay sumambulat ang gininto ang liwanag sa buong katawan niya, ngunit ito ay upang buhayin ang panloob at panlabas na kakayahan ng universo. Umaagos at umaangat ang gintong katawan. Mga inscription ng Kunpang. Sinabi niya sa mahinang boses, at 9 na inscription ng Kunpang ang lumitaw sa kanyang katawan. Talagang kinopya sila sa itlog ng Kunpang. Sa sandaling ito, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang katawan. Bagamat kinopya ang mga ito sa mga inscription Kunpang, ibang-iba sila sa mga tunay na inscription ng Kunpang, ngunit makapangyarihan pa rin sila. Gumagalaw ang kanyang puso, at lumitaw din sa kanyang katawan ang 3 mga inscription sa espasyo sa Space Stone. Ang 3 space inscriptions na ito ay may kapangyarihang magpakilos ng espasyo, upang magamit ang mga ito kahit na wala ang Space Stone. Ang 3 inscription na ito ang kanyang pinag-aralan. Sa isang iglap, inayos ni Yang Yiyo ang kanyang sarili hanggang sa ngipin. Handa siyang lumaban anumang oras. Sa susunod na sandali, ang mahiwagang kapangyarihan ni Fang Chen Kun ay bumalot sa talim ng hangin ng tukabakal na agila, at pagkatapos ay ang kalahating metrong haba ng talim ng hangin ay mabilis na lumiit sa ilalim ng mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyo, at sa isang kisap mata ay naging kasing liit ito ng isang dahon ng willow. Ang Dragon Slaying Sword ay naglaslas, at daan-daang lakas ng espada. Boom boom boom. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkapurol, ang mga lumiit na talim ng hangin ay sunod-sunod na naglaho. Bulalas ng Iron-Beaked Eagle. Hindi niya akalain na malulusaw ng lalaking ito ang kanyang wind blade sa isang kisap mata. Bagamat ang mga wind blades na ito ay kanyang casual na pag-atake, kailangan mong malaman na siya ay isang mahusay na demonyo na nakarating sa unang antas ng kaliwanagan. Paano sila malulutas ng isang tao sa gitnang yugto ng immortal na master? Sa pagtingin sa mga kayamanan sa kamay ni Yang Yiyo at sa armadong hitsura, ang Iron-Beaked Eagle ay medyo kainahinala. Naisip niya sa sarili, ang batang ito ba ay hindi isang ordinaryong immortal na Panginoon? Sa pag-aalinlangan sa kanyang puso, naging maingat siya at sinabi sa koro ng agila, "Kapatid na agila, bakit hindi ka kumilos?" Ang agila na tuko ng bakal ay hindi sigurado at nagsimulang sumigaw sa koro ng agila. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yiyo ng malungkot at sinabi, "Sino ka, bata?" Ang immortal na mundo ay napakalaki na ang ilang mga tao ay talagang hindi niya kayang masaktan. Muling tumingin sa kanya ang agila na tuka ng bakal. Natawa si Yang Yiyo, "Makinig kang mabuti, ako si Yang Yiyo, ang master ng Chaos Immortal Realm Cloud Gate. Bibigyan kita ng pagkakataong sumuko ang dalawang masasamang hayop. Isumite mo ako ngayon, kung hindi, wala kang pagkakataon mamaya." Meron si Yang. Hindi kailanman nagkulang ng kakayahang manloko ng mga tao. "How dare you, Tidy? Huwag mong sayangin ang mga salita mo sa kanya. Tuso ang sangkatauhan. Huwag mo siyang bigyan ng kahit anong breathing space. Kahit na marami siyang magic weapons, nasa level pa rin siya ng isang immortal. Mas malakas lang siya kaysa sa mga ordinaryong immortal, pero hanggang doon lang. Kung may kakayahan siya, hindi niya sinasayang ang mga salita niya sa amin. Kung wala ang batas ng kaliwanagan, kahit anong gawin niya, langgam lang siya." Pinagmasdan ng koro ng agila si Yang Yiyo na nakikipaglaban sa gilid at hindi niya nakitang naliwanagan siya. Noong una, hindi siya kumilos dahil natatakot siya na si Yang Yiyo ay isang nakatagong kaliwanagan. Dahil ang ilang mga tusong tao ay gustong sugpuin ang kanilang aura cultivation sa mababang antas, ngunit sila ay talagang malakas na tao, para lamang lituhin ang kaaway. Ang lakas ni Yang Yiyo ay nakasalalay sa kanyang mahiwagang kapangyarihan, ngunit gaano man kalakas ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, hindi nila kayang labanan ang batas ng kaliwanagan. Matapos sumigaw ang tukabakal na agila, ang koro ng agila ay kumislap at umatake habang nagsasalita. Sunod-sunod na inatake ng dalawang mahusay na kaliwanagan si Yang Yiyo. Matapos marinig ang pagsusuri sa koro ng agila, alam din ng tukabakal na agila na ito ang katotohanan. Siya ay kalmado at inatake muli sa isang galaw. Ito ay naglagay kay Yang Yiyo sa ilalim ng presyon kaagad. Gayunpaman, sabay ding gumalaw sina Dower, Loach at Rat King. Umuungal silang tatlo sa kalangitan, ngunit hinaranggan nila ang koro ng agila. Tumili. Shoo. Tumili.
Naging gintong kulay ang buong katawan ng Haring Daga, at naging gintong daga. Ang buhok nito ay parang bakal na karayom, ang mga mata nito ay naging kulay ube, at ang mga pattern ng purple na ulap ay damaloy sa buong katawan nito, na nagmamadali patungo sa koro ng agila. Umuungal si Loach at naging 1,000 metrong katawan, na tumakip sa langit at araw sa tuktok ng ulap. Ang mga kaliskis at mga inscription sa katawan nito ay damaloy at natipon sa diagonal ng ulo nito. Isang makulay na liwanag ang lumabas mula sa diagonal at bumaril patungo sa koro ng agila. Lumaki ang katawan ni Dower, ngunit tumalon siya at nawala sa kalawakan. Humph, nakipag-away lang sa akin ang 3 maliliit na demonyo. Dahil gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Dumagundong ang buong katawan ng koro ng agila, at sa sumunod na sandali, umaalingaw ang apoy, at 3 apoy ang tumawid sa isang iglap. Nakita ito ni Yang Yian at gusto niyang hilingin sa kanila na huminto, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling ito, kumilos din siya. Isang mabilis na labanan lamang ang makakapigil kay Dower at sa iba pa na masaktan. Gayunpaman, nakita rin niya sa gilid ng kanyang mata ang away ng 3 loaches. Hindi magiging madali para sa nakoronahan na agila na masaktan silang 3 ng seryoso. Dower man ito, ang Rat King, o ang Loach, bawat isa sa kanila ay may mas mataas na talento at bloodline kaysa sa isa. Hindi sila ordinaryong halimaw, lalo na yung Loach. Sa katunayan, alam niya na kapag talagang sumabog ang Loach, maaaring hindi nito matalo ang mga halimaw sa unang antas ng kaliwanagan. Ang marangal, si Kunpang ay hindi isang vegetarian. Si Dower, ang Flying God Marten, ay nagpakita rin ng kanyang potensyal. Ang Haring Daga ay ang hari ng 5 elemento. Siya ay ipinanganak na may 5 elemento at hindi isang pushover. Ang katotohanan na siya ay tinugis ng 2 dakilang master ng paliwanag ay nagpakita kung gaano katangi-tangi ang Haring Daga. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata.